Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. So for today's video ay magdi-discuss ako ng let reviewer para sa mga math major sheet. So session 1 tayo, tungkol lahat ito sa algebra. Okay, so ito yung mga sessions natin. Meron tayong 10 sessions. Ito yung mga subjects na i-discuss ko. Ayan, algebra, number theory, analytic geometry, trigonometry, differential and integral calculus, linear algebra, statistics and probability, and then plane and solid geometry. So ang total po nito ay 250 items. Okay, so let's start. Ang session 1 and 2 natin parehas algebra. So medyo marami kasi sa algebra. Sa LET, karamihan yan. Napakalaking percentage algebra yan. Okay, so let's start. So ang gawin nyo lang, i-post nyo bawat slide tapos try nyo sagutan. And orasan nyo po ang sarili nyo. So sana mga 1 or 1.5 minute, masagot nyo dapat ang bawat question. Okay, so number 1, madali lang yung mga first examples natin. So find the least common multiple of 72, 36, and 6. Okay? So least common multiple. So paano ba kuhanin ang least common multiple or LCM? So LCM ng 72, 36, at 6. So yung iba nalilito dito sa LCM tsaka GCD, no? Or yung GCF. Pag sinabi nating least common multiple yan, multiple, ibig sabihin yan mas malaki dapat dito sa given na numbers. Mas malaki dyan or itry nyo lagi yung pinakamalaki sa tatlo. So we have 72, 36, and 6. Try natin lagi yung pinakamalaking number 72. Kung multiple siya nitong dalawang maliit na number. Okay? So di ba ang 36 equal ang 36 sa or ang 72 equal yan sa 36 times 2. Okay? So ibig sabihin yung 72 is divisible by 36. So ibig sabihin multiple ng 36 yung 72. Okay? Tapos ito namang 6, divisible din yung 72 sa 6. Kasi yung 72 pwede nating isulat yan as 6 times 12. Okay? So yun yung kapag LCM yung hinahanap natin, LCM, ang unan yung itatry, yung pinakamalaking number. So, dun sa given na mga numbers, kung yung pinakamalaking number ay pwedeng ma-divide yung dalawang, yan, yung ibang numbers, so automatic yun na yung LCM natin. So ang LCM natin dito ay 72. Okay? Kasi yung 72 pwede siyang i-express as 36 times 2 and then 72 ay 6 times 12. So divisible siya parehas dito sa 36, dito sa 36, tsaka dito sa 6. Okay? So yun yung laging unang gagawin kapag LCM. Check yung pinakamalaking number. Okay, so next, number 2. Which of the following numbers is a real number? So ano daw yung real number dito? Check lang natin yung mga choices natin. Itong I, hindi ito real number kasi nga I, ibig sabihin nito, di ba, imaginary. Ang I, ang symbol na yan, ibig sabihin yan imaginary. Ang I ay equal sa square root of -1 or ang I squared equals -1. So therefore, mali itong letter A kasi ang I imaginary yan. And then letter B, imaginary din to kasi square root of -4. So equal yan sa square root of 4 times -1. So ang square root ng 4 ay 2. Tapos square root of -1, that is I. Okay, so again, square root of -4, imaginary. So hindi siya real number. And then we have 5/6. So ito, rational number ito. So ito na yung sagot natin. 5/6 is a rational number. So therefore, real number yan. And then infinity, hindi ito number. Napakalaking number niyan pero hindi siya talaga number. Okay? So hindi yan real number. So the correct answer is letter C, 5/6. Wala kasing eksaktong value yung infinity. Okay? So next, number 3. A dark neon light blinks every 4 seconds. A light one blinks every 5 seconds, while a white one blinks every 6 seconds. How many times they blink together in 1 hour? So kapag ganitong mga problem, ang palatandaan dito, yung every 4 seconds, every 5 seconds, and then every 6 seconds. So ibig sabihin niyan, ito ay
LCM problem. Gawa ng mga word na every. Yun yung keyword natin dyan para maging LCM problem. So ang tanong, how many times they blink together in 1 hour? So kunin lang natin ang LCM ng mga numbers natin. So we have 4, 5, and 6. So anong LCM ng 4, 5, and 6? Okay? So ang LCM niyan, para madali, i-multiply lang natin itong 5 times 6. 5 times 6, we have 30. Tapos, itry natin kung yung 30 ay divisible by 4. 30 divided by 4, hindi eksakto, no? So therefore, itry natin yung susunod na multiple ng 30 and that is 60. So yung 60 ba divisible na by 4? Okay, pwede na. Kasi 60 divided by 4, pwede na, walang remainder yan. 60 divided by 4 is 15. So therefore, the LCM is 60. So ibig sabihin yan, magbiblink sila every 60 seconds. Okay? Kasi ang unit natin dito, 4, 5, and 6 ay seconds. Okay? Seconds lahat yan. Seconds. Pero ang tinatanong natin ay how many times they blink together in 1 hour. Every 60 seconds ay magbiblink sila together. Or every 60 seconds or ibig sabihin, every 1 minute magbiblink sila together. And ilan bang minutes sa 1 hour? So therefore, may 60 minutes sa 1 hour. So ibig sabihin, magbiblink sila ng 60 times. Okay? So the correct answer is 60 times dahil merong 60 minutes sa 1 hour. So letter A ang tamang sagot dito. Okay, so next, number 4. Simplify. Ayan, x squared, y cubed, z to the negative 2 raised to negative 3 times x to the negative 3, y z cubed raised to negative 1/2 all over x, y, z to the negative 3 raised to negative 5 over 2. So simplify lang natin, i-apply lang natin dito yung law of exponents natin, tsaka yung negative exponent rule natin. So siguro magandang gawin dito, i-distribute muna natin itong exponent. So ano bang ginagawa kapag meron tayong dalawang exponent? We have a to the m raised to n. Ang ginagawa dyan, equal ito sa a to the product, m times n. So i-apply muna natin lahat ito. Itong negative 3, i-distribute natin dito. 1, 2, 3. So lahat yan, itong negative 1/2, ganun din. Saka itong negative 5 over 2, i-distribute natin. Okay, so therefore, we have negative 3 times 2. So we have x raised to 2 times negative 3, we have negative 6. And then y raised to 3 times negative 3, we have negative 9. And then z raised to negative 2 times negative 3, we have z to the 6. Okay, so i-parenthesis muna natin para malinaw lang. Sumunod itong negative 1/2, i-distribute natin. We have x raised to, positive na to, 3 over 2. And then sa y naman, distribute. Walang exponent yung y, so lagyan lang natin ng negative 1/2. And then yung z, i-distribute natin. So we have negative 3 over 2. And then next, yun namang denominator natin. Distribute natin si negative 5 over 2. So we have x raised to negative 5 over 2. And then y, walang exponent. So lagyan lang natin ng negative 5 over 2. And then z, multiply natin. So 5 times 3 or negative 5 times negative 3, we have 15 over 2. And then, ang gagawin natin susunod, lahat ng mga negative exponent, kapag nasa numerator, bababa lang, tapos magiging positive na. Yung nasa denominator naman, tataas lang, tapos magiging positive na. Okay? Yung mga positive, kopyahin na lang natin yan. So, kagaya nitong x raised to 3 over 2, i-alphabetical ko na, x raised to 3 over 2, sulat lang natin dito kasi positive na siya. Yan, positive na ito, okay na yan. Z to the 6, kopyahin ko lang, z to the 6. Okay, or mas maganda siguro i-alphabetical na natin. Dito ko na isusulat yung z to the 6. Okay? So, yun lang yung positive. Sa denominator, ang positive yung z lang. So, z to the 15 over 2, kopyahin na natin. So, tapos maglipat tayo lahat ng itong negative dito, dalawa, aakyat ito.
tas magiging positive. So lagay natin dito, negative 5/2, magiging na siyang 5/2, nasa numerator na siya, pati itong y raised to negative 5/2, so magiging na siyang raised to 5/2, positive na. And then ito namang nasa denominator natin, x to the negative 6, bababa siya dito. X to the 6, positive na siya. And then we have y to the negative 9, so bababa siya dito, positive na siya, y to the 9. And then we have y raised to negative 1/2, so mapapapunta siya sa baba, positive na siya, y to the 1/2. And then last, we have z raised to negative 3/2, so magiging positive na siya dito sa baba, z raised to 3/2. Okay, so ngayon, isimplify natin. Gamitin naman na pagsamahin natin yung magkaparehas, gamitin natin yung a to the m times a to the n. Kapag same base, ang gagamitin natin ay i-add lang natin yung exponent natin. Okay? So meron tayong dalawang x dito. O, pagsamahin natin yan. So that is equal to x raised to 3/2 plus 5/2, that is 8/2. 8/2, simplify natin, 8/2, that is 4. Okay, so we have x to the 4th. Copy lang natin yung ibang numerator, y raised to 5/2, and then z raised to 6. Sa denominator naman, pagsamahin natin itong dalawang y. Okay? Itong 9, gawin nating denominator of 2. So ang 9, pwede yung gawing 18/2. Okay? Para parehas dito. I-add lang natin yung i-add na lang natin yung ano niya, numerator. And then itong kabila okay na. So copy natin itong x to the 6. Itong y, gawin nating 18 plus 1. So we have 19/2. And then yung z naman, add na parehas ng denominator na 2. So add lang natin 15 plus 3. That is 18 divided by 2. So we have 9. Okay? So ngayon, gamitin naman natin dito. Ayan, hatiin natin ito sa 3. Hatiin natin. I-apply naman natin dyan yung quotient law. Quotient rule. Ang sabi sa quotient rule, if we have a to the m over a to the n, equal siya sa a to the m minus n. Kapag yung m ay greater than. Kapag yung n naman ay greater than m, magiging naman siyang 1 over a to the n minus m. Okay? Kung saan yung mas malaking number, dun mapapunta yung sagot. Okay, so we have dito sa una, x to the 4th over x to the 6. So, mapapapunta sa denominator yan kasi mas malaki yung denominator. So, to the 4th lang itong nasa taas. So, magkakaroon tayo ng 6 minus 4. So, we have x squared. And then sa next naman natin, okay, mas malaki pa rin itong denominator. So, ibig sabihin, nasa denominator pa rin yung sagot. Subtract lang natin, 19 minus 5, that is equal to 14. 14/2, and that is 7. So we have y over 7. And then z to the 6 over z to the 9. So mas malaki pa rin yung denominator. So ang sagot ay 1 over 9 minus 6. So we have z cubed. Pag-isahin na lang natin ito. So therefore ang sagot natin x squared y to the 7 c cubed. X squared y to the 7 c cubed. X squared y to the 7 c cubed. Ayun, letter B. Hindi ko pa makita. Okay, so letter B ang tamang sagot. Pinag-isa na lang natin ito. Okay? Minultiply na lang. Tapos yung isa, 1 na lang sa numerator. So next, number 5. Okay, so another law of exponent. What is the simplest form of? Ayan. So pag nag-evaluate na tayo ng ganito, umpisahin lang natin sa loob. So ito, start tayo dito. Apply natin yung law of exponent, dalawa yung m. So meron itong 1. Okay? May 1 itong numerator nitong isang m dito. So, tapos i-add lang natin yung exponent. Dahil 2/3 itong isa, itong 1 dito, gawin na lang natin siyang 3/3 para madaling i-add. Okay? So ngayon, i-add na lang natin. Add na lang natin yung 3/3 plus 2/3, and that is equal to 5/3. Okay? Itong brace, pinalitan ko na ng bracket kasi wala na yung parenthesis dito sa loob. So we have m raised to 5/3. Ayan. And then, may 2/3 pa tayo dito. Tapos another 2/3 pa dito sa labas. Okay? So ang next natin dito, dalawang exponent. Ito naman ang uunahin natin. Ang naka-raise lang sa exponent, ito lang. So i-multiply lang natin ito. So multiply natin yan. Meron tayong m times
5 times 2, walang maka-cancel, no? So 5 times 2, we have m raised to 10 over 3 times 3, we have 9. Okay? Raised to 2/3. Tapos, law of exponent ulit, product rule, ito ay may exponent na 1. Dahil 9 itong kabila, itong 1, gawin na lang natin siyang 9 over 9. Okay? So therefore, add na lang natin ang numerator dahil parehas na silang 9. So we have 9 plus 10. So we have m raised to 19 over 9 and then raised to 2/3 pa siya. Okay, and then next, dahil dalawa yung exponent, ang gagawin natin ay i-multiply na lang. Walang maka-cancel, no? 19 and 2, 9 and 3. Walang maka-cancel. So just multiply 19 times 2, we have 38. And then for the denominator, 2 times 3, we have 27. So this is now the final answer, m raised to 38 over 27, and that is letter B. Okay, so next, number 5. Number 6, which is the simplest form of a to the negative 2 plus b to the negative 2 all over quantity ab raised to negative 2. So i-apply natin yung negative exponent rule. Ang sabi, x to the negative n is equal to 1 over x to the n. Okay? So dito hindi natin pwedeng i-apply yung kagaya nung kanina na bababa ito, tapos ito ay tataas. Hindi pwedeng basta gawin yon kasi merong plus dito sa gitna. Okay? Kung wala yung plus sa gitna, kung multiplication yan, pwedeng ganun na lang yung shortcut. Pero dahil nga may plus, hindi pwedeng gawin yon. Ang gagamitin natin ay ito. I-express natin siya sa ganito. 1 over x to the n, positive na. So, isa-isayin natin. A to the negative 2, that is 1 over a squared. Plus b to the negative 2, that is 1 over b squared. And then, quantity AB to the negative 2, that is 1 over quantity AB squared. And then, mag-butterfly tayo dito sa taas para ma-simplify ito. Butterfly lang yung gagamitin natin. Ayan, cross-multiply tapos multiply din ito. So, we have 1 times b squared. We have b squared plus a squared times 1. So, we have a squared over a squared times b squared. So, we have a squared b squared. Tandaan itong division symbol na ito, pwede yang gawing yung fraction bar, pwede yang same lang yan dito. Okay? So divided by 1 over ab squared, i-distribute na natin itong 2. So equal lang yan sa 1 over a squared b squared. Okay? So tapos ano ang ginagawa natin pag division? 'Di ba? Ang ginagawa, reciprocal, change the operation to multiplication and then get the reciprocal of this. Reciprocal niyan magiging a squared b squared over 1. Ito, kopyahin lang natin, i-arrange ko na alphabetical. So unahin natin yung a squared and then we have plus b squared over a squared b squared. Pwede natin i-cancel ang a squared b squared, meron pareha sa numerator at denominator. Itong 1, baliwala na yan. So a squared plus b squared divided by 1 ay a squared plus b squared pa din. So yan na yung answer natin. So therefore, letter C ang tamang sagot. Okay, so next, number 6. Solve for x. So radical equation tayo. So kapag ganito may choices, mas maganda siguro i-substitute na lang natin directly ito. Pwede na natin hindi i-solve ito dahil may choices naman. So try muna natin yung 3. Yung 3 at 23 na lang ang try natin dito kasi yung mga choices, no? 3, 23, tapos 3 and 23. Tapos merong 20. So try muna natin yung 3 kung magtutrue ito sa 3. Try natin itong 3. So palitan natin ito ng 3. Ito palitan din ng 3. So mayari 2 times 3, that is equal to 6 plus 3. So square root of 9 na lang pala itong nasa loob. Square root of 9. And then meron pa tayo dito square root of itong, so we have 3 plus 2 square root of 9 minus 3 equals 0. So tapos, we have square root of itong 3. We have square root of 9, that is 3. So magiging 2 times 3 and then minus 3 equals 0. And then we have 2 times 3, that is equal to 6 plus 3. So this is 6 plus 3, we have 9 minus 3 equals 0. Ayun, eksakto. Square root of 9 ay 3.
minus 3 equals 0. So okay tayo dito sa, okay itong letter A, yung 3. Pero itry din natin itong 23. So palitan natin itong x ng 23. Itong x palitan ng 23. So ito na rin ang gagamitin kong solution. Ayan, 23. Tapos ito 2 times 23 we have 46 plus 3 we have 49. Ayan, so gawin natin 49 ito. Tapos square root of 49 that is equal to 7. So palitan ko lang ito ng 7. Tapos itong 3 gawin natin 23. 2 times 7 that is 14 plus 23. So 14 plus 23, ano ang sagot dyan? Equal sa 37. So mali ito kasi square root of 37 hindi siya eksakto. Minus 3 hindi siya equal to 0. So therefore, mali itong 23. Automatic, mali na rin itong 3 and 23. Okay? So dahil tumama na tayo dito sa 3, huwag na nating itry itong 20. 3 na yung tamang sagot dito. Nag-true na kasi siya. So pag tinry nyo yung 20, sablay na agad dito sa umpisa. Kasi 2 times 20, that is 60, plus 3, hindi perfect square. Ang mangyayari, magiging ano na agad siya, square root of 63, hindi perfect square, edi mali na agad. Kasi ang sagot dapat natin ay 0 dapat. Okay, so trial and error na lang para mas madali. Okay, so next, number 8. So we have 5x squared plus x over x squared minus 1 divided by 10x squared plus 2x divided by 4x squared plus x minus 5. So ang gagawin lang natin dito ay factor muna natin. So i-factor natin ito, or since division, so pwede isulat muna natin ng gawin nating multiplication. Di ba ang rule natin kapag nagdi-divide, reciprocal. Pinukuha natin yung reciprocal. Change to multiplication tas reciprocal nito. So isulat natin sa taas yung 4x squared, pagpalitin natin ito, plus x minus 5, and then 10x squared plus 2x. So kinopya lang natin, 5x squared plus x, and then x squared minus 1. So ang gagawin natin dito, factoring na lang ito. So factor na lang natin. Ang technique dyan, unahin nyo yung mga madadaling i-factor, tapos karaniwan meron dyang parehas. So 5x squared plus x, may common tayo na x. So factor out natin yung x. Meron pa tayong natira dito sa first term natin na 5x. Pinactor out yung x, so plus 1 na lang ito. Sa numerator, x squared minus 1. So difference of two perfect square. So therefore, ang factors niyan ay x plus 1 and then x minus 1. Sa denominator natin, may common tayo dito na 2x. Ayan, may 2x yan. I-factor out natin yung 2x. 10x squared divided by 2x, meron pa tayong 5x. And then, factor out na yung 2x, so magkaroon tayo dito ng plus 1. Okay? Kaya natin inunang i-factor yung mga madadali. So dito, malamang itong factor ng 4x squared plus x minus 5, yung merong kaparehas dito. So malamang meron niyang x plus 1 or x minus 1. So i-trial and error natin. Trial and error natin, lagay natin dito ang 1 dito. Tapos ito, factors ng 4x squared, gagawin natin 4x. Tapos 4x and x, tas factor ng negative 5, ay gawin natin 1 and 5. So alamin natin kung saan tayo maglalagay ng positive. Kailangan natin sa gitna positive x. So therefore, dapat positive yung 5, negative yung 1. Para pag minultiply natin ito, inner 5x, yung outer natin 4x times negative 1, we have negative 4x. So ang sum nila ay equal sa positive x, which is ito na ngayon, positive x. So ibig sabihin, tama yung factor natin. So ngayon mag-cancellation law lang tayo. Cancel natin yung 5x plus 1. Cancel natin itong x, saka itong x dito. Cancel pa natin ang x minus 1. X minus 1. So ano na lang natira? Ang natira na lang sa numerator ay 4x plus 5. Sa denominator naman, may 2 pa dito. I-distribute lang natin itong 2 dito sa x plus 1. So magkakaroon tayo ng 2x plus 2. So therefore, the correct answer is letter C. 4x plus 5 over 2x plus 2. Okay, so next, number 8. Simplify 7 over b squared minus 64 plus 3 over b plus 8. So kapag ayan, nagsisimplify tayo ng ganyang rational expression, kailangan mag-factoring muna tayo. Okay? Difference of 2 squared, itong b squared minus 64. So magiging equal ito sa 7, i-factor lang natin. B squared minus 64,
ang 64 equal yan sa 8 squared. So therefore, ang factor nila ay sum and product or sum and difference ng kanilang square root. So we have b plus 8 and then b minus 8. And then we have plus 3 times b plus 8. Kapag nag-a-add tayo, kailangan ang kukunin natin LCD. Gawin nating parehas dapat yung kanilang denominator. So itong unang term natin, b plus 8 times b minus 8. Yung pangalawang term natin, b plus 8 lang. So ang gagawin natin, mag-multiply tayo both the numerator and denominator ng b minus 8 para maging similar na sila. Tapos kapag same yung minultiply natin, ibig sabihin nun, times 1 lang yon na hindi na bago itong ating second term. Okay? So ngayon, pag-isahin na natin ang ating denominator dahil parehas na sila. So we have b plus 8. Tapos ibalik natin b plus 8 times b minus 8. That is equal to b squared minus 64. Okay? So ibig sabihin pala tanggal na sa choices natin yung mga plus yung denominator natin. Okay? Mali na ito. So ang i-check na lang natin yung letter B tsaka letter D. Okay? So tapos ngayon ay i-distribute natin itong 3. Distribute natin itong 3 sa B tsaka sa negative 8. So we have plus 3B and then 3 times negative 8 we have negative 24. So simplify natin. So we have 3B 7 minus 24 that is equal to negative 17. So therefore, ito na yung tamang sagot natin. 3B minus 17 over B squared minus 64. Okay? Okay, so number 10. I-charge ko lang muna yung ating laptop. Warning na sa akin. Okay. So sagutan natin itong number 10 natin. Let f of x equals x plus 3 and g of x equals 2x minus 4. Find f of g of x. So ang palatandaan dito f composed of g of x equal yan sa f of g of x. Okay? Kung ano tong nandito sa dulo, yun yung nasa loob dapat. So ibig sabihin yan, f of g of x, yung g of x ay ipapalit natin sa x nung f of x. Ipalit natin dito. Okay? So therefore, equal siya sa, ang f of x natin ay x plus 3. Papalitan daw natin itong x. Imbis na x, ang ipapalit natin ay yung g of x, which is 2x minus 4. Lagyan ko lang ng parenthesis para malinaw. Okay? At tapos, isimplify na lang natin. So to simplify, i-combine lang natin itong negative 4 plus 3. So therefore, the answer is 2x minus 1. So the answer is letter A, 2x minus 1. Number 11. The polynomial x cubed plus 4x squared minus 3x plus 8 is divided by x minus 5. Then the remainder is blank. So pwede tayong gumamit ng remainder theorem. Pwede rin naman gumamit ng synthetic division. Okay, so pag synthetic division, i-arrange lang natin yan. X cubed, x squared, x, ayan, 3x, tapos 8. So wala nang missing term. Kunin lang natin yung mga numerical coefficient. Kapag wala, ibig sabihin nun 1, 4x squared. So we have 4, negative 3x. So we have negative 3 and then we have 8. Ang synthetic divisor natin, x minus 5, equate lang sa 0. So x minus 5 equals 0. Solve for x. The value of x is 5. Okay, so synthetic divisor natin ay 5. Ang hinahanap natin ay yung remainder. Ang remainder natin yung number na nandito sa dulo. So ang gagawin natin, bring down lang ito. Bring down 1. Tapos, multiply natin dito. Okay, so multiply dito. 1 times 5, we have 5. Ilagay natin dito yung 5. Tapos, i-add lang natin ito. 4 plus 5, we have 9. And then 9, multiply ulit dito. 9 times 5, we have 45. Add natin ito. Negative 3 plus 42, we have negative 3 plus 45, we have 42. Tapos, i-multiply ulit natin sa 5. So, 42, scratch tayo dito, times 5. So anyway, pwede calculator ha. 5 times 2, we have 10. 5 times 4 is 20 plus 1. So we have 210. And then, i-add natin ito, 8 plus 210, we have 218. So the correct answer is letter C, 218. Or another solution is, kunin natin yung, sa remainder theorem, ang sabi, ang remainder nitong P of X
we have x cubed plus 4x squared minus 3x plus 8. Ang remainder, kapag dinivide sa x minus 5, solve lang natin yung x minus 5 equals 0. So we have x equals 5. Kunin lang natin yung p of 5. Yan na yung remainder ng x minus 5. So kunin natin. So magiging siyang, substitute yung 5 sa bawat x. So we have 5 cubed plus 4 times 5 squared minus 3 times 5 plus 8. Okay, so i-type nyo lang sa inyong calculator yan. Ang makukuha nyo na dan ay 218. Okay? So pakita na nga natin para i-check natin kung 218 talaga yung lalabas na sagot. So we have 5 cube, exponent natin, ayan, 5 cube, 125. Plus, tignan ko nga ng quantity para malinaw, 4 times 5 squared. So lagay ko na lang 25. Okay, so i-parenthesis ko, ayan, equal sign. So 225, ito palang dalawa yan. Minus 3 times 5, so that is 15. And then plus 8, ayun, eksakto, 218. Okay, so same answer kapag remainder theorem tayo at saka yung synthetic division. Okay, so next. Number 12. So ganun pa rin, find the remainder if we divide 4y cubed plus 18y squared plus 8y minus 4 by 2y plus 3. So ang gagamitin ko dito, synthetic division na lang ulit. Then pwede nyo i-verify gamit yung remainder theorem. Okay, so tingnan muna natin kung may missing term dito. Wala, no? So kumpleto. So we have, isulat lang yung mga numerical coefficient. 4, we have next 18, next is 8, we have negative 4, then solve for the synthetic divisor. So 2y plus 3, equate natin sa 0, solve for y. So we have 2y, punta yung 3 sa kabilang side. 2y equals negative 3. Divide both sides by 2. So therefore, y is equal to negative 3 over 2. So ito yung synthetic divisor natin. So anong gagawin natin? Bring down lang itong 4 and then multiply. 4 times negative 3. So ayan, i-multiply lang natin lahat dito yan. 4 times negative 3. That is negative 12 divided by 2. That is equal to negative 6. So sulat natin dito yung negative 6. Then add natin ito. 18 minus 6. That is equal to 12. And then 12. Pwede divide muna yung unahin natin para maliit agad. 12 divided by 2. That is 6 times negative 3. We have negative 18. Okay, so sulat natin dito yung negative 18. I-add natin ngayon. 8 minus 18, so we have negative 10. So, tapos yung susunod, negative times negative, so positive na ito, automatic, no? So 10 divided by 2, that is 5. Times 3, we have 15. So positive 15. So i-add natin ito, negative 4 plus 15. The answer is, this is the remainder, is 11. So letter B ang tamang sagot. Okay? So you can try the division, the remainder theorem, P of negative 3 over 2, same answer yan ang kakalabasan. Pag kinuha nyo ang P of negative 3 over 2, so palitan natin ng negative 3 over 2 lahat ng y. So 4 times negative 3 over 2, cube plus 18 times negative 3 over 2 squared plus 8. Ayan, 8y, so negative 3 over 2, and then minus 4. So pag tinype nyo yan sa inyong calculator, same answer ang kakalabasan yan, 11 pa rin. Okay, so next, number 13. Condense logarithm of 3x plus logarithm of 2x minus logarithm of 6 minus logarithm of x. So i-apply lang natin yung property of logarithm dito. Kapag walang base, ibig sabihin yan base 10. Okay? So anong property natin? So logarithm of a plus logarithm of b ay equal yan sa logarithm of ab. Okay? Ang sum ng logarithm ay equal sa product. Logarithm nung product nitong A tsaka ng B. Okay? Kapag naman subtraction, logarithm of A minus logarithm of B, pag pinag-isa natin yan, equal yan sa logarithm of A over B. Yung kung ano yung minus, nasa denominator siya. So therefore, to simplify this, pag iisahin natin, lahat ng plus ay nasa taas, lahat ng minus ay nasa baba. Okay? Meron tayong dalawang positive. So lagay natin sa taas yan.
3x times 2x. Lahat ng negative sa baba. Okay, so 6 and then x. So over 6 times x. Tapos we have, simplify this, we can cancel 3 times 2, that is equal to 6. So cancel na yon. And then cancel natin itong tigisang x. May natira pa tayong logarithm of x. So therefore, the answer is letter B. Logarithm of x. Yung condense ano niya. Pag pinag-isa natin. Okay, so next. Number 14. Ayan, same. Logarithm pa rin. Find the value of x. Logarithm of 6 plus x, logarithm of 4 equals logarithm of 4 plus logarithm of 32 plus 4 to the x. So i-apply lang natin ang property ng logarithm dito. So we have logarithm of 6 plus x logarithm of 4 equals logarithm of 4 plus logarithm of 32 plus 4 to the x. Kailangan pag-isahin natin. So alam na natin yung mga properties natin, no, ng logarithm. Yung kagaya kanina, i-apply natin itong dalawa na ito, tapos may additional pa tayong isa. Kapag meron tayong logarithm of, let's say, x is equal to logarithm of a to the n, equal ito sa, ayan, logarithm of a to the n, equal yan sa itong exponent natin, pwede lang bumaba dito, magiging siyang n logarithm of a. Okay? And then kapag nasa ganitong form naman, yung number dito, pwedeng mapapunta dito sa taas. Yun ang i-apply natin dito sa x logarithm of 4. Okay? Kailangan itong x para mapag-isa natin, gawin natin siyang logarithm of 6 plus yung x dadalhin natin dito sa exponent. Kasi meron exponent din dito no? So para maging logarithm of 4 to the x siya equals logarithm of 4 plus logarithm of 32 plus 4 to the x. Okay? Para pag-iisahin natin. Yan, parehas ng may logarithm, di ba? Pag-isahin natin, so gawin nating product ng logarithm. I-multiply natin ito. Okay, so equal na ito sa logarithm of the product 6 times 4 to the x equals, ganun din sa kabila, logarithm nung product. So we have 4 times itong kabila, 32 plus 4 to the x. Okay? So ngayon, ang left side at right side parehas may logarithm. So pwede palang i-cancel na itong logarithm kasi parehas may logarithm yung left and right. So ngayon, isolve na natin ito. So equate na lang natin. So we have 6 times 4 to the x equals, pwede nating i-distribute ito. Or pwedeng i-distribute, pwedeng i-divide na pala ito directly, no? So sige, i-distribute muna natin. We have 4 times 32 plus 4 times 4 to the x. Para ma-solve natin yung x, pagsamahin natin ito. Okay? Ibig sabihin, i-subtract natin ito. Minus 4 times 4 to the x. Kasi parehas silang may times 4 to the x. So cancel na ito. Isa-subtract lang natin itong coefficient, 6 minus 4. So we have 2 times 4 to the x is equal to 4 times 32. So okay pala na hindi muna natin minultiply ito kasi i-divide natin both sides by 2. Divide both sides by 2, we have 4 to the x equals, kahit alin pwedeng i-divide, no? Ito na lang 4. 4 divided by 2, that is equal to 2 times 32. And then 4 to the x is equal to 2 times 32 is 64. And then itong 64, i-express natin as base 4. So we have 4 to the x is equal to 64, equal yan sa 4 times 3 times 3 or 4 cube. So therefore, the value of x is equal to 3. Since same base na tayo na 4. So the correct answer is letter B, 3. Okay? Next, number 15. What are the roots of the equation x squared plus 4x plus 5 equals 0? So maraming way para isolve ito. Pwedeng mag-quadratic formula, pwedeng mag-completing the square. Pero ako, pag ganito, mas madali sa akin dito completing the square. Kasi, bakit completing the square ang gagamitin ko dito? Kasi, yung x squared, walang coefficient, tapos yung middle term, 4 lang.
Kapag even, kailan madaling gamitin ng completing the square? Kapag coefficient ng x squared 1 lang, tapos even number ito. So, ang gagawin ko lang dito, ilipat ko sa kabila yung 5. So, we have x squared plus 4x. Tapos magpa-plus ako ng blank dito para makumpleto yung square. Tapos yung 5 lipat sa kabila, negative 5. So, ang gagawin ko, magko-completing the square ako. Ano yung ipa-plus ko both sides para maging perfect square trinomial ito? Para makuha yon, ang ginagawa natin ay coefficient ng x b over 2 square. Ang b natin dito ay 4. So 4 over 2 squared, that is equal to 4 divided by 2, 2 squared equals 4. So ito yung i-add natin, add tayo ng 4 to both sides. So perfect square trinomial na to na equal sa x, ang sign ng 4x natin ay plus. So we have plus, square root of 4 ay 2. Equal na yan sa x plus 2 squared equals negative 5 plus 4 equals negative 1. So ngayon, solve for x tayo. Kunin natin ang square root ng both sides. So magkakaroon tayo ng imaginary dyan. So we have x plus 2 is equal to plus or minus square root negative 1, that is I. And then, itong 2 ilipat sa kabila. Therefore, x is equal to negative 2 plus or minus I. And that is the final answer. Negative 2 plus or minus I, letter B. Okay? Or you can use the quadratic formula. Ang quadratic formula natin ay equal sa negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. May kanta nga pala yan para makabisado nyo agad. To the tune of Jingle Bell. So ang kanta niyan ay x equals negative b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2a. Okay? So yun yung kanta para madaling makabisado ang quadratic formula. Pwede nyo rin gamitin yan, same answer ang kakalabasan. Okay? So sa mga ibang example, meron pa tayo, gamitan natin yan. Okay, so sa next, number 16. Which constant must be added or subtracted to solve the equation x squared plus 2/3 x equals 0 by the method of completing the square? So kapag nagko-completing the square tayo, ang ina-add natin, kapag nasa form dapat na x squared plus bx plus c equals 0, kailangan nasa ganitong form ang coefficient ng x squared ay wala na. So yung 7x lang. Ang ina-add natin ay 1/2 of b. 1/2 of b squared. Okay? Nilabas ko yung 1/2 kasi yung b natin dito ay 2/3. Sa example natin, ang b natin ay equal sa 2/3. So therefore, ano ang i-add natin? Kunin lang natin ang 1/2 ng 2/3 tapos i-square natin. Okay? So 1/2 of 2/3. So cancel out itong 2. Simplify natin. So we have 1/3 squared and that is equal to 1/3 times 1/3. That is 1/9. So 1/9 ang kailangang i-add by the method of completing the square. Next, number 17. If 1/3 and negative 3/2 are the roots of a quadratic equation, the equation is blank. So parang isosolve natin to pabalik na factoring. So meron tayong dalawang roots, x equals 1/3, tapos x equals negative 3/2. Pabalik yung gagawin natin. Kung meron tayong x equals 1/3, gawin nating 0 itong right side natin. Itong 3, i-multiply natin dito. Multiply 3 to both sides. So we have 3x equals 1. Itong kabila naman, multiply 2 to both sides. So we have 2x equals negative 3. Gawing 0 ang right side, ilipat lang yung 1 sa kabila. So we have 3x minus 1 equals 0. Transpose negative 3 to the other side, we have 2x plus 3 equals 0. Ngayon, pag isahin natin ito, so pabalik nga na factoring, di ba? So we have 3x minus 1, then multiply natin dito sa 2x plus 3 equals 0. Then, mag-FOIL method na tayo. Multiply this, we have 3x squared, and then 3x times positive 3, we have positive 9x. Distribute negative 1 to 2x, so we have negative 2x, and then negative 1 times positive 3, we have negative 3 equals 0. Combine the middle term, so we have 3x squared plus 7x minus 3 equals 0. Ay, sorry, but naging 3x ito, so this must be 6. Okay? 3x times 2x, 6x squared. So therefore, the correct answer is letter A, 6x squared plus 7x minus 3 equals 0. Number 18. Determine k so that the equation 4x squared plus kx plus 1 equals 0 will have just one real solution.
Para magkaroon tayo ng one real solution, ang gagamitin natin dito ay yung discriminant. Yung discriminant ay b squared minus 4ac. Parang sa quadratic formula yung nasa loob ng radicand. Balikan natin. Ito yan. Ito yung discriminant natin. Kung ano yung nasa loob ng radical sign. B squared minus 4ac. So, ayan yung magsasabi ng nature of roots natin. Okay? Kapag equal 0 ito, meron tayong one real solution. Kapag naman greater than 0, b squared minus 4ac, kapag greater than 0, meron tayong two real solution. Okay? Kapag naman less than 0, b squared minus 4ac less than 0, meron tayong imaginary. No real solution yon or imaginary yung ating solution. So, hinahanap natin one real solution. So, kailangan etong isa ang gagamitin natin. Equal dapat sa 0 yung ating discriminant. So, we have 4x squared plus kx plus 1 equals 0. Ang value ng a dito ay coefficient ng x squared 4. Ang value ng b ay coefficient ng x, that is k. Ang c natin ay yung constant which is positive 1. I-substitute lang natin dito. So we have b squared. So palitan natin yung b ng k. K squared minus 4. Ang value ng a ay 4. And then value ng c ay 1. Then equal dapat siya sa 0. Solve for k. So we have k squared. Multiply this. So we have k squared minus 16 is equal to 0. Solve for k. So put negative 16 to the other side. So we have k squared is equal to 16. Kunin natin ang square root ng k. So therefore, ang value ng k actually dalawa yan. Plus or minus, square root of 16 is 4. Pero sa choices, isa lang. So therefore, letter B ang tamang sagot. Ang value ng k ay 4. So next, number 19. In the expression x plus 4y to the 12, the numerical coefficient of the fifth term is blank. So gagamitan natin ito ng binomial expansion. Ang sabi sa binomial expansion, binomial theorem, x plus y to the n ay equal yan sa summation. Simula ang k natin sa 0 hanggang n. Tapos ito ay nck. Tapos ito yung first term. Ito yung second term. Kung ano yung subscript natin dito, yun yung exponent ng second term. And then itong kabila naman ay n minus k. Okay? Kapag in-expand natin ito, x plus y to the n, equal siya sa summation ng nck. Itong nc ay combination. Combination of k, combination of n things taken k at a time. And then, ito yung first term natin, x. Ito yung second term natin, y. Ang palatandaan ko dyan, kung antong subscript dito, yun yung exponent natin dito. Tapos, ang sum nilang dalawa ay equal dito sa n. Okay? Nagsimula tayo dito sa 0. So, ibig sabihin, kung ang fifth term ang hinahanap natin, kapag fifth term ang hinahanap, ibig sabihin yan, ang subscript natin ay 4. Kasi nga, nagsimula sa 0. So, therefore, ang fifth term natin ay equal sa, ang n natin dito sa given natin, ang n natin ay 12. Ayan, yung exponent. So, we have, ang fifth term ay 12c4. Laging minus 1. Kapag fifth term, 4 lang siya. Kapag ninth term, edi 8 lang ito. Okay? Copyin natin yung first term. First term natin is x. Second term natin is 4y. Tapos kung ano yung subscript dito sa combination natin, exponent siya ng pangalawa. And then yung exponent ng una, kailangan ang sum nila ay 12. Kung ito ay 4, itong kabila ay 8. Dahil 4 plus 8 is equal sa 12. Okay? So ngayon, isimplify na lang natin ito. Gamit kayo ng calculator nyo sa 12C4. Kung wala kayong scientific calculator, ang formula ng 12C4 ay equal sa 12 factorial over 12 minus 4, that is 8 factorial, and then times 4 factorial. Okay? So kapag walang calculator, ganyan ang gagamitin nyo, factorial. Okay? Kapag walang scientific. And then we have x to the 8, and then we have, distribute natin ito. 4 to the 4th, we have, that is 256. 256y to the 4th, dinistribute natin yung to the 4th. Yung 12C4, i-calculate nyo lang yan. 12C4, that is equal to 495. Okay? Kung walang scientific calculator, ito yung gamitin nyo. Magiging ganito ang solution yan. 12
times 11 times 10 times 9 times 8 factorial. Stop na kayo sa 8 factorial kasi maka-cancel dito. So 8 factorial tapos yung 4, i-multiply natin yung 4. So we have 4, 3, 2, 1. So cancel itong 8. Tapos itong 12, cancel na sa 4 at 3. Yung 2, cancel dito sa 10, magiging 5. So we have 5 times 9 times 11. 5 times 9 times 11, ayun, 495 pa rin. Okay? So just in case kapag wala kayong scientific calculator. And then we have x to the 8 and then 256 y to the 4th. So hinanap lang natin numerical coefficient. So i-multiply natin itong 495 at 256. So 495 times 256, the answer is 126,720. So isulat na rin natin to, x to the 8, y to the 4th. So the answer is letter B, 126,720. Next, another binomial expansion. Find the term involving y to the 5th in the expansion of 2x squared plus y to the 10th power. So this time, ang hinahanap yung ano, no? Walang nakalagay kung anong term. So kapag y to the 5th, so yung first term natin x squared, yung pangalawa natin ay y. So yung first term nito, ang exponent ay y to the 0. Ang second, y to the 1. Ang third, y squared, y cubed, y to the 4th, and then y to the 5th. So pang ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin, ang hinahanap pala natin ay 6th term. Okay? 6th term ang hinahanap natin. Ang n natin sa given natin ay itong exponent, we have 10. Ang first term ay 2x squared, ang second term ay y. So apply lang natin yung formula, ang n ay 10, so we have 6th term ay 10c5. Okay? And then, hanapin na, ang first term natin ay 2x squared. Ang second term natin ay y. Ayun, madali naman ito kasi parehas lang na 5, no? Kung ito ay 5, itong kabila ay 5 pa rin. So, i-calculator nyo lang yung 10c5. So, 10c5, that is equal to 252. And then, we have, distribute natin ito, 2 to the 5th, that is 32. And then, x squared to the 5th. So we have x to the 10th power and then we have y to the 5th. So multiply 252, multiply natin sa 32. The answer is 8,064 x to the 10th power y to the 5th. 8,064, ayun, letter A. 8,064 x to the 10, y to the 5th. Okay? So again, kung walang calculator, isolve nyo lang manually. 10 factorial over, isubtract ito, 10 minus 5, we have 5 factorial. Tapos kung ano itong r natin, so 5 factorial pa din. Okay, so next, number 21. Solve x plus 2 over x minus 1 greater than 0. So may shortcut ako para dito, yung ginagawa namin dito, yung fishbowl method. Ang first step, yung numerator at denominator, isolve natin para makuha natin yung critical number. Equate to 0. So x plus 2 equals 0, therefore x equals negative 2. Yan yung critical number natin. And then yung kabila, x minus 1 equals 0, therefore x is equal to 1. Tapos ilagay natin sa number line yan. Number line, so we have negative 2 nandito. And then we have positive 1 dito. Okay. Fishbowl method ang tawag namin dito. Ayan, hatiin lang natin ito. So we have yung una dito. So dito pala muna tayo sa taas, sa interval. Ang interval natin, tingnan natin yung sign natin dito ha. Walang equal, greater than lang. So ibig sabihin ang hinahanap natin positive. Sa sign lang tayo interested dito. So positive yung hinahanap natin dahil walang equal sign. Ito yung tatlong regions na pwedeng maging solution natin. Ito yung critical numbers, negative 2, tsaka positive 1. So we have negative infinity up to negative 2. And then itong gitna ay negative 2 hanggang 1. And then we have 1 to positive infinity. So yan yung tatlong regions of solution natin. Okay? So alamin natin kung saan siya mag-greater than 0. Sulat natin itong x plus 2 dito. Sulat natin yung x minus 1 sa pangalawang row. And then dito sa pangatlo ay yung kanilang dinivide na. X plus 2 over x minus 1. Tapos ilagay natin saan ba magsisiro itong x plus 2. Yung x plus 2 magsisiro siya sa negative 2. Ito yung negative 2.
0 siya dito. Yun. Kaya fishbowl method. Ayan, parang nakatuhog siya dyan. Tapos yung x equals 1 naman, yung x minus 1, 0 siya dito. Dito sa critical number, 0 siya dito. So, lagyan natin ng circle dito. Yan, 0 yan. So, kaya natin nilagay yung 0 dyan. Automatic, yung nasa left, ito yung 0, yung nasa left side niya ay negative, ang nasa right side niya ay positive. So, ito yung 0, yung nasa left side niya ay negative, ang nasa right side niya ay positive. So, tapos ngayon, i-divide natin ito. Negative divided by negative, the answer is positive. Positive divided by negative, the answer is negative. And then positive divided by positive, the answer to that is positive. So, ang hinahanap natin ay greater than 0, positive. So, ito yung region ng solution natin. Balik tayo dito sa taas. Ito yan. Itong part na ito at saka itong part na ito. So, therefore, pagsamahin lang natin, ang solution natin ay negative infinity up to negative 2, union, ito namang kabila, 1 up to positive infinity. So, therefore, that is letter B. Okay, so ito yung sagot natin na hinahanap. Okay, so ganyan lang kasimple itong fishbowl method. Wala na tayong kailangang isolve kung saan siya mag-zero automatic, negative sa left, positive sa right. Okay? So next, number 22, another, ayan, rational inequality. So same nung kanina pero this time magkakaroon tayo ng restriction kasi meron tayong equal sign dito. May equal. Less than or equal, ang hinahanap natin dito ay negative. So mag-fishbowl method ulit tayo. X plus 5 equals 0. Kunin natin ng mga critical numbers. X plus 5 equals 0. Therefore, x equals negative 5. And then, sa denominator, x minus 3 equals 0. Therefore, x is equal to 3. So, ayan. Draw na tayo. Number line dito. Negative 5. So, dito yung negative 5. Dito yung positive 3. So, tapos, ayan. Draw lang tayo dito. May isa pa dito. And then, dalawa lang, no? So, we have yung una ay x plus 5, numerator. Pangalawang row ay denominator x minus 3. Tapos yung kanilang ratio, x plus 5 over x minus 3. Pero tandaan, bawal itong x minus 3, yung meron tayo ditong restriction, x not equal to negative 3 dapat or positive 3. Kasi kapag ang x ay 3, undefined ito. Any number divided by 0, the answer is undefined. So, ibig sabihin, yung 3 bawal sa solution natin yung 3. Hindi pwedeng kasama yung solution. So, therefore, meron itong less than or equal. Ibig sabihin, itong 5 kasama, pero itong 3 hindi. So, ang region of solution natin ay negative infinity up to negative 5 kasama yung negative 5. Itong gitna natin ay negative 5 hanggang positive 3. Hindi kasama yung 3, kaya ayan. And then dito rin, so parenthesis ang gagamitin natin, 3 to positive infinity. Okay? So malinaw yan na itong negative 5 kasama sa solution, ang negative 3, ang positive 3 ay hindi. Kasi nga, bawal yung 3 sa denominator. So ngayon, saan magsisiro ang x plus 5? Ang x plus 5, magsisiro siya dito sa negative 5. So lagyan natin ng 0 dito. Yung x minus 3 naman, magsisiro siya dito sa x equals 3. So ayan, yung fishbowl natin andyan. So yung nasa left ay negative and then ito yung positive. Left side ay negative, ito yung positive. Tapos i-divide natin. Negative over negative, that is positive. Positive divided by negative is negative and then positive divided by positive is positive. Laging alternate dapat yan. Okay, alternate. Ang hinahanap natin this time ay less than or equal to 0, negative. So ito yung hinahanap natin, negative. So ang sagot natin ay negative 5 to positive 3. Hindi kasama yung 3. So letter D ang tamang sagot. Negative 5 to 3. Hindi kasama yung 3. Okay? So next, number 23. Find a sub 7 in an arithmetic sequence for which a sub 4 is negative 2 and a sub 9 equals 13. So, gamitin natin ang formula ng arithmetic sequence. So, sabi sa formula, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times d. Ang hinahanap natin ay a sub 7. So, ang formula for a sub 7 is equal to a sub 1 plus, subtract lang tayo ng 1 dito sa 7. So, magiging siyang 6d. Okay, so gamitin natin yung info
A sub 4 daw, fourth term negative 2. Tapos ang ninth term ay 13. Okay? So we have A sub 4, ang formula dyan ay A sub 1 plus 3D. Okay? Minus 1 tayo dito sa 4. So naman kabila, A sub 9 is equal to A sub 1 plus 8D. Kailangan muna natin isolve dyan yung A sub 1 tsaka D bago natin makuha itong A sub 7 natin. So substitute lang natin, A sub 4 is negative 2 equals A sub 1 plus 3D. Next, A sub 9 natin, given 13 equals A sub 1 plus 8D. So lagyan natin yan, equation 1 and equation 2. So madaling isolve dito yung D kasi parehas may A sub 1. So ang gawin natin, mag-elimination method tayo, isubtract lang natin. Equation 2 minus equation 1. Okay? Copyin natin itong equation 2. So we have 13. Inuna ko equation 2 kasi mas malaki yung 8D sa 3D para positive. Okay, so 13 equals A sub 1 plus 8D. Yung equation 1, so we have negative 2 equals A sub 1 plus 3D. Subtract tayo, no? Subtraction. So change natin yung sign. Change ko yung sign, negative magiging positive. Ito magiging negative yung A sub 1 and then negative 3D. So add na ang susundin natin yung red. So 13 plus 2, we have 15 is equal to, wala na ito, 0 na yan. 8D minus 3D, that is equal to 5D. And then divide both sides by 5. Therefore, the value of D is 3. So ngayon, itong D na 3 ay ipapalit natin dito. Pwede rin sa equation 1. Okay? So we have 13 is equal to A sub 1 plus 8. The value of D is 3. D is 3. So we have 13 is equal to 24 ito, no? So we have 24. 8 times 3, 24. Ilipat na natin sa kabilang side. So 13 minus 24 equals A sub 1. 13 minus 24, we have negative 11. So ang A sub 1 natin ay negative 11. So ngayon, masosolve na natin itong A sub 7 natin. A sub 1, palitin natin ng negative 11 plus 6. The value of D is 3. Okay, so therefore, we have negative 11 plus 6 times 3 is 18. The answer to that is 18 minus 11. That is equal to 7. So the correct answer is letter D, 7. Next, number 24. What is the sum of the first 5 terms of the geometric progression in which A sub 1 equals negative 2 and R equals negative 1/2? So hinahanap natin sum ng first 5 terms of geometric progression. Ang formula ng sum ng geometric progression ay A sub 1 times 1 minus R to the N over 1 minus R. Okay? So, yun yung formula natin. So, given natin A sub 1. Ipalit lang natin yung mga given natin. A sub 1, negative 2. So, hinanap first 5 terms, no? So, palitan natin to ng subscript na 5. So, A sub 1 given negative 2 daw. And then we have 1 minus R to the N. Ano ang N natin kung ano tong subscript? So, to the fifth power. Over, may R pala tayo dito. Ang R natin ay negative 1/2. So, lagyan natin ito ng negative 1/2 to the fifth. Over 1 minus negative 1/2. And then, we simplify this. We have negative 2 times. Simplify natin ito. We have negative. Tapos to the fifth power, no, magiging negative pa rin. 1 to the fifth, that is 1 pa rin. 2 to the fifth, we have 32. Okay? Negative pa rin kasi exponent natin ay 5. So ito ay 1. Okay? So, and then sa denominator, we have negative of negative. So plus 1 over 2 nang ilagay natin kasi dalawang negative. So sa dito ay magiging positive lang ito. So dito na natin ipagpatuloy. We have negative 2 times 1 plus 1 over, plus na siya dahil dalawang negative, 1 over 32. Okay? Tapos itong 1, gawin nating similar. Imbis na 1, gawin nating 32 over 32. Okay? Para similar na. Sa denominator naman, itong 1, gawin nating 2 over 2 plus 1/2. Okay? So therefore, we have negative 2 times 32 over 32 plus 1 over 32. So we have 33 over 32. And then sa denominator natin, 2 over 2 plus 1/2, that is equal to 3 over 2. So, isimplify na natin ito. Anong ginagawa dyan? We have negative 2
So, para ma-shortcut na, itong nasa dulo, minumultiply lang natin yan. Tapos itong dito sa gitna, minumultiply din natin. Yan yung denominator. So therefore, we have -2 times, multiply natin itong dalawa, 33, times itong nasa baba, 2, over itong dalawang nasa gitna, ayan, 32 times 3. So therefore, ano na yung magiging sagot natin dito? May makakancel. 2 at 32, divide both by 2, so 16 na lang. 33 at 3, so maging 33 divided by 3, we have 11. So therefore, may makakancel pa. -2 and 16, divide both by 2, wala na tong 2, itong 16 ay magiging 8. So therefore, the final answer is -11 over 8, letter D. Okay? So yung shortcut, i-multiply na lang natin yung dalawang dulo kasi magiging complex fraction yan. Pwedeng isulat ng, ito yung shortcut A over B divided by C over D. Ang gagawin, i-multiply lang natin yung dalawang dulo. Yan yung numerator, ito naman yung denominator. Kasi magiging ganito yan, A over B divided by C over D. Diba yung rule natin ay nagiging A over B times reciprocal D over C. Or shortcut, i-multiply lang yung dalawang dulo over yung product ng dalawang nasa gitna. Okay, so next, number 25. Oh, last number na pala ito. So the system of linear equation, 2x minus 8y equals -4 and 5x minus 7y equals 16. So pag ganitong pwedeng mag-elimination or substitution pero medyo mahaba pa yun dahil may choices. Ang technique dito, i-substitute nyo na lang yung mga choices natin. Tapos kung ang technique dyan, kung ano yung may magkaparehas, yun ang itatry nyo. Kagaya nito, dalawa yung 6 pag sa x kayo tumingin. So ang itry nyo agad yung may magkaparehas, 6. Or kapag sa y kayo tumingin, ito naman, no, parehas may -2. Ayan, 2 or -2. So ibig sabihin, mag-trial and error lang tayo dito. Try natin agad yung 6. So 2, sa first equation tayo, 2 times 6 minus 8 times, try natin itong -2 times -2 equals -4. Kung tatama, 2 times 6, so we have -12. Negative at negative, so 8 times 2, we have +16. So sumakto na agad. -12, -4 pala ito, no? Dapat -4. So mali pala itong -2. Mali ang -2, so i-try natin ang 2 times 6. So i-try natin +2 ito. Kapag +2, sorry, ba't naging ano ito, naging negative, positive pala dapat, no? Okay, so balikan nga natin ito. Napagod na, no? Last number. So 2, ayan, palitan natin 6 -2. So 2 times 6, +12 pala ito. Tapos negative of negative, positive. So mali talaga ito, mali talaga ito. And then try naman natin yung 6-2. So kapag 6-2, ito ay magiging positive. So magiging 12 minus 16 equals -4. Okay, check siya. Check siya dito sa 6-2. Pero kailangan i-substitute natin parehas. Pag na-satisfy itong second, okay na yan. So we have 5x minus 7y equals 16. Palitan natin yung x ng 6. Tapos yung y palitan natin ng 2. Okay, check natin kung mag-eksakto. 5 times 6, it's 30 minus 14 equals 16. Okay, eksakto. 30 minus 14, 16 equals 16. So therefore, by trial and error, ang sagot na natin dito ay letter B, 6, 2. Okay? So technique basta system of linear equation na ganitong medyo mahirap isolve. Kasi magkaka-fraction tayo dito kapag sinolve natin eh. Pag nag-substitution tayo, magkaka-fraction. Kapag naman nag-elimination, imumultiply natin parehas sa number. So ang best na pinakamadaling way ay trial and error na lang. At tandaan, kapag nag-trial and error kayo, ang itatry nyo yung may parehas na number. Kaya dito ko sa kumuha sa A at B kasi parehas 6. Tapos yung 2 naman, parehas tayong may -2 tsaka 2. Okay? Huwag nyo nang itry itong may 0 dito tsaka itong 1, yung C at D kasi nga unahin nyo yung may magkaparehas lagi. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa session 1 natin. Kita-kita pa tayo sa marami pang mga let reviewer para sa Math Major Sheet. So bye-bye. Good luck sa lahat na nagre-review.